Taga Abu Dhabi, UAE po kami sa Middle East. So kasama ko rin po ngayon si Miss Luz Marian Estanislao. So for today po, we are so blessed na at least bago matapos yung taon, 'di ba? Back to back ako ni Ma'am Ojing. Alam niyo, one thing po pag sinabi ni Ma'am O, hindi ako makakahindi. Alam niya 'yan. So ganyan kalakas sa akin si Ma'am Ojing. So ang i-discuss po namin for today, it's more of a combination of discussion, may learnings po tayo, meron din tayong mga realization, konti rin daw po natin na sharing about builders fundamentals. Ang question ko po sa inyo, ngayon po na 28 tayong nandito, sa tingin mo ba builder ka na? Masasabi mo ba sa sarili mo na builder ka na, may builder's mindset ka na? Whether bago ka, matagal kay IMG, sa tingin nyo po ba with conviction, masasabi mo, I am a builder? So type nyo nga po dyan if tingin nyo na yes, I am a builder in deeds, actions, the way you think, the way you handle your team. Masasabi nyo nga po ba na you are for real as a builder na po dito kay IMG? Or if on progress tayo, 'di ba? Pwede rin naman na ongoing to be a builder. So ano daw po sa chat? Sige daw, 28 lang naman tayo. Huwag po kayong mahiya. Type po kayo dyan. Hindi ko babasahin ng name nyo. Huwag kayong mag-alala. Sige. Ay, sige. Makikita nga pala nung iba. Pero kayo po ba sa puso nyo masasabi nyo na you're getting there in process? Yes. Yun daw ang mahalaga. Hindi perfection, pero yung progress, yung ongoing, yan ang mahalaga. Thank you naman daw po, Sir Ai. So for today po, ayan, Miss Miriam, thank you rin daw po. Getting there, si Ma'am Agot, si Sir Leo, silang dalawa. So yes, yan daw po. Ayan, so salamat naman daw po sa pag-chat nyo. So for tonight po, ang pag-uusapan po natin is, ito po yung agenda natin. So dito daw po, ano daw po yung gusto nating malaman? Una, as a builder, tignan muna natin yung sarili natin. May confidence na nga ba tayo? Whether doing the business or yung isa pong gauge natin is pag kinakausap mo ba, pag nagsasalita ka na ba, when you do presentation, masasabi mo ba nandun na yung confidence? Second daw po is, are you building and growing yourself? And most of all, your team. Mahalaga daw po yan. And then pag-usapan din daw po natin, no, ito yung konting technical side natin. You have to build deep and wide. So when we end the year, hindi lang po dapat strong, but rather we become more stronger. And lastly, it would be about commitment to build. Yan po yung pag-uusapan natin. So si Miss Luz Marian po, siya po yung mag-share ng first two topics po natin. So, yan daw po, no? Nasobrahan ako. Okay. So, I guess, Miss Luz, ikaw po muna mag-share ng ating screen. Tama po ba? Technical, okay? So, we just want to define, no? Kasi ang confidence po is a part of personality development. So, if it's a part of personality development, gusto lang nating i-emphasize na ito yung something na hindi naman tayong pinanganak na meron na. Diba? So, ibig sabihin, pwedeng mag-evolve, okay? Sabi nga kanina, di ba, may process. So, kung nasa process kayo ng development, malapit na, papunta na kayo doon. Okay? So, act of process of developing. So, kung wala tayong confidence right now, pwede palang may gawin tayo para magkaroon nun. Okay? So, hindi yan pinanganak tayo na confident na. So, we just have to do something. So, para lumabas yun. So, let's define naman yung personality. So, ibig sabihin, ang confidence ay isang way of thinking natin, way of feeling or behaving. So, kung way of feeling, way of behaving siya, pwede na natin itanong sa sarili natin, bakit nga ba wala tayo niyan? Bakit wala yan sa thinking natin? Bakit wala yan sa feeling natin? At hindi natin kaya mag-behave ng may confidence. So, later on, I'll tell you why. No? I'll tell you why you don't feel confident yet. Okay? At later on, makikita nyo, bakit mahalaga siya dito sa business natin, yung confidence. So, sabi nga natin, moods yan. So, minsan confident ka, minsan hindi. O kaya, attitude, pwede rin, no matter what, you just choose to be confident. So, hindi man pwedeng moody ka lang. Pwede namang, it's a decision din na ito yung gusto mong ipakita sa mga tao. Okay? Tapos, it includes behavioral characteristics. Sabi natin, both inherent and acquired. So,
may mga times na para bang natural sa ibang tao yung confidence sa kanila, pero naging inherent yun kasi dun sila sa environment na yun na-develop. Sa environment kung saan pwede nilang ipakita yung sarili nilang confidence. Yan. So, it distinguishes one person from another. So, iba-iba tayo ng level of confidence. Yung iba, in this business, matagal na sila, kaya may confidence na sila. Or simply, they just really believe in what we believe, kaya meron sila nun. Okay? So, if confidence can be developed and is based on your personality, so, it is something na ikaw mismo, no? Ikaw ang may pwedeng gawin, no? May external factors pero ikaw mainly yung may magagawa in order to develop it. Kasi nasa iyo yan eh, 'di ba? Okay? And then, so doon sa mga hindi pa masyadong kilala yung sarili nila, whether confident na ba sila o hindi, ano mga strengths and weaknesses nila. So, I've been showing this dun sa mga micro-coaching natin na you can check no online para makilala mo lang yung sarili mo at malaman mo kung ano yung mga areas of development natin. Pero alam niyo kung ano maganda kay IMG? Yung personality development, sobrang natural yan dito. Natural na mangyayari siya. So, hindi lang confidence ang made-develop sa inyo, papakita ko kung ano pa pwede i-develop sa inyo through doing the IMG business. Okay? Bakit daw? Kasi tandaan nyo, system-driven tayo, di ba? So, kung ang personality development is a development of organized pattern of behaviors and attitudes, di ba? So, napakadali lang yan kasi if you're system-driven, may pattern na tayo, di ba? Tandaan nyo, ang pattern natin is yung system natin. We start with a share list, di ba? And it ends with it doesn't actually end when you run the system and you continue on duplication. Kumbaga, yun at yun lang yung ginagawa natin. Okay. So, personality development then, it involves nade-develop tayo kapag meron tayong ongoing interaction. Okay? So, kung meron tayong ongoing interaction, meron tayong activities, of course, it's very natural na magigain nyo yung confidence sa ginagawa nyo. For example, ang simple activity mo is leader's call. Doon ka mag-start, di ba? Through leader's call, nakikita nyo na kung ano yung ginagawa ng ibang tao, na-adapt nyo. Second, na de-develop nyo yung habit na yung iba nagigising ng maaga. Pangalawa, kung nagre-reporting na kayo, nag-sharing na kayo, di ba yun na yung first step for you to be confident in public speaking, in talking to other people, in presenting to 1,000. Di ba napaka-natural pag IMG member ka, napaka-natural you're gonna present sa 1,000 attendees. Okay? So yun yung sa building confidence natin. So why sabi natin, why wala pa tayong confidence? Papakita ko mamaya. Pero ito yung iba pang areas na nade-develop sa atin. Sa personality development in doing IMG business. So you don't really have to attend a personality development class. Nagiging natural yan, di ba? Here in IMG, we are very optimistic, di ba? Lagi tayong positive. Dapat pag may kausap tayong tao, we just think that, yes, positive, matutulungan natin tong taong to. Confidence, yan, public speaking. Of course, we are all about relationship building, motivation, kanino ba manggagaling yan? Sa atin, di ba? Communication, so yung pakikipag-usap sa ibang tao, from whatever level, di ba? Mahirap, mayaman, matalino, walang pinag-aralan, lahat sila pwede nating tulungan. So in communication, you'll be really an expert. Self-understanding kasi, di ba, tulad nito, matatanong mo yung sarili mo, confident ka na nga ba? Totoo nga ba na introspect mo? Ito nga ba na de-develop ka nga ba sa mga areas na to in doing IMG business? So in building confidence, pinapakita rin, sa topic natin yan, pinapakita natin na here in IMG, why will you not have confidence? Ang dami itinuturo sa atin, di ba? So kasama dyan din yung listening skills. O ngayon, nakikinig kayo. Tapos may mga times kayo naman ngayon magsasalita. Nalalaman natin yung mga strengths and weaknesses natin, di ba? Sa every training na meron tayo, PT training, LC, leaders call, di ba? Nakikilala niyo yung sarili niyo eh.
na ire-relate nyo yung sarili nyo sa ibang tao, na ire-relate natin yung mga sarili natin sa ibang tao. Pareho lang, positivity, happiness. Here, we are in a happy organization. Di ba? Lagi tayong masaya. Efficiency. So, natuturuan din tayo yan. That comes out naturally. Helping families. Okay? Yung iba, nagiging good parents here in IMG. These are part of personality development. Purpose. You know your purpose. It developed over time. Here again in IMG. Your passion. So, you discover what's your passion. And your vision, lahat yan, dito mo natututunan. Assertiveness. So once you have the confidence in this business, it's impossible na wala kang assertiveness pag may kausap kang ibang tao. Attitude. So attitude, paano mag-handle ng positive and negative thoughts ng ibang tao. Interview, di ba? Ang dalas niyan, wala tayong ginawa dito kundi makipag-usap sa ibang tao. Presenting, no? And of course, here you get a career. So ano pang hahanapin natin sa IMG, di ba? So, building confidence, ano pang hahanapin natin? If we only can see that some of us, not only one of this has been developed as of today, di ba? We're doing IMG business. Why will you not do it? Why will you not have confidence? So, why? Di ba? Kasi ganito yan, confidence is belief in oneself. So, kahit ibigay ni IMG sa atin lahat ng iyon, kung tayo mismo walang tiwala sa sarili natin that we can do what other people have done already, di ba? So, syempre, imposibleng magkaroon tayo ng confidence as soon as possible. Pero the moment that you at least desire to have it, and of course, no, magkakaroon ka niyan. How? So, kasi ano lang yan, conviction. Una, dapat maniwala ka sa sarili mo that you can meet the challenges. Kasi minsan takot ka lang dahil takot ka dun sa mga itatanong sa'yo. Takot ka sa objections, takot ka sa rejections. Okay? O ayaw mong itry man lang, di ba? So that's why you haven't achieved anything yet. That's why you feel uncomfortable, no? Na humarap sa mga tao. And gawin yung pinaka-basic, yung share list, no? Yung hihingi mo lang yung email, ayaw mo pa yun. Kasi tatakot ka eh. Pero sa totoo lang po, yung pinakaunang madaling gawin is hingin yung email ng ibang tao. Okay? And yun yung first step natin. So, okay, kailangan magkaroon tayo ng confidence dun sa basic thing na ginagawa natin dito. It requires a realistic sense of one's capabilities and feeling secure in that knowledge. Itong last definition ng confidence is, di ba totoo naman, kapag hindi natin alam ang isang bagay, natural na natural, hindi tayo makapag-share. Pero okay lang yun, no? Kung hindi natin alam ang isang bagay. That's why, if you realize na ito yung kulang, sinasabi namin sa team, kaya kailangan mo ngayon, ito, either i-project mo lang na alam mo, o kaya just make yourself freely aware, no, doon sa ating WCS, sa ating workshops. Kasi alam nyo, malaman nyo lang yung WCS and then yung workshops. Of course, you really have, you will be very proud na mag-present. Kasi aapaw ka sa knowledge eh. 'Di ba? Pero let's say, bago ka lang. Okay? So you can project confidence, no? It helps gain credibility. Hindi pwedeng magpe-present po tayo o harap tayo sa tao na pinapakita natin na hindi talaga tayo wala tayong kumpiyansa sa ginagawa natin. Diba? So we have to make the first impression na matibay ka, matatag ka. So you really have to have a faith in what we're doing here in IMG. Tandaan nyo, when you joined IMG, you joined because you believe in what we do. If you believe in what we do, what's stopping you in sharing it? Diba? Or you believe man lang dun sa 48 benefits, na totoo yung 48 benefits, kaya gusto mo siyang i-share. Okay? So, pag ganun, alam mo naman yung 48 benefits, o kaya kahit yung paborito mo lang, why will you not tell that person na, uy, kaibigan, mahal kita, kaya, sige, mahal kita. Diba? Kaya, ay, okay pa ba? Naririnig ako. So, yun. Kaya, ayan, mag-member ka. So, it's an attractive trait. So, yung makita ng tao na confident ka, enthusiastic ka, masaya ka dun sa ginagawa mo dito sa IMG, that itself will keep them interested na, uy, ano kaya yung ginagawa niya? Bakit siya masaya dun, no?
Diba? So that's the level of confidence that we're looking for. Oh, yeah. So I have a public speaking story. And why you guys should not be afraid tungkol dyan sa confidence, no? So when I was in the university, so I came from the University of the Philippines, Baguio. Okay? So kahit na ako ay honor students at that time, University of the Philippines, Baguio. Pagbaba ko ng UP Diliman, I was assigned sa double quota course. So University of the Philippines Business Administration and Accountancy. So kung hindi kayo aware, yan yung school kung saan po nag-aaral. Lahat lang naman either Science High School galing, so double quota course siya. Tapos yung mga kaklase ko pala, halos lahat may kotse o kaya anak ng mga executives. Tapos parang lahat kaming nandun sa isang classroom. Kung hindi ka first, hindi ka second honor, ayun nga, Science High School ka. So talagang matatalino lang, di ba? So kahit na I was confident for a very long time, nung pagdating na sa klase na magpe-present lang ng simple topic, that time the topic is, I remember talaga very well kasi inaral ko, biometrics. Talagang nag-enroll po ako ng course, no, para magkaroon ng public speaking class. Tapos yung public speaking class na yon, tinuro lang sa akin, nagbayad ako ng, I don't know, that time, 3,000 pesos per session is expensive, di ba? So may 2 sessions lang ako dun sa trainer ko na tinuruan lang niya ako na actually, ito, mga tips, no? Pero ang pinakasinabi niya sa akin na hindi ko makakalimutan is, dapat lang kasi pinaghandaan mo yung material mo. And then tandaan mo na hindi alam ng kausap mo yung sinasabi mo. 'Di ba? So yung kasi yung karamihan ng fear natin pag nagpe-present tayo. So I was able, imagine na nagbayad ako 6,000 pesos para sa isang simple class presentation. Out of fear, dun sa thinking that these people are smarter than me. These people knows better than me. Samantalang tandaan niyo po, here in IMG, yung pong mga concept na pinag-usapan natin, tayo lang pong mga members ang nakakaalam niyan. Okay? Tayo na naniniwala sa X-curve, tayo naniniwala sa rule of 72. Tayo naniniwala sa strong financial foundation. No, hindi po nila alam yan eh. Kaya nga po natin ipe-present. Hindi nila alam yung pinag-uusapan natin dito. So when you have to present and when you have to share, you have to have that confidence. Huwag na po kayo magbayad ng 6,000 pesos. So parang IMG membership lang, no? Pero wala pang 48 benefits. So wag na kayong magbayad ng ganun para lang matuto ng confidence at public speaking. Gawin nyo lang yung IMG business. Gawin nyo lang yung wealth creation system. Tapusin po natin yung ating mga workshop. Sumama tayo sa mga marketing director natin. Magpa-field train tayo. Okay? So, definitely, at the end of the day, one of the byproducts na lang ang confidence sa IMG, sa dami ng matututunan natin along the way. Okay, so how do we build? Yan. So preparation meets opportunity. Yun ang nga sinasabi. Yun talaga number 1 doon. If kasi ginawa niyo po yung wealth creation system, if nag-workshop tayo, nag-a-attend tayo ng LC, ng mga meetings, yung meeting mentality, then we will be prepared, no, to answer the questions. Optimism. Hindi pwedeng inuunahan mo na nare-rejectin ka, bakit mo pa siya i-approach kung feeling mo i-reject ka na, di ba? So, with that, tayo mismo dapat positive tayo sa mga mangyayari. Self-encouragement. So, minsan, kapag magsasalita ka na, lalo na ngayon, via Zoom tayo, wala naman magsasabi sa'yo na, oh, kaya mo yan. Ikaw po magsasabi sa sarili mo niyan. Swerte na kung may magsabi sa'yo niyan. So, ikaw mismo, dapat may kumpiyansa ka sa sarili mo. Positive network. One of the good things here in IMG is we have a positive network, di ba? Lahat tayo dito, puro lang naman positive ang sinasabi. Lahat naman tayo dito, ine-encourage yung isa't isa. This is really far away from the corporate world. And then self-awareness. Alamin natin, ito yung weakness ko, ito yung nagkamali ako ngayon dito, pero kaya ko yan i-repair. So yung awareness natin sa mga sa mga ginagawa po natin, that will help us, no, have the confidence. Alam natin pag nagkakamali tayo. Pero tandaan niyo po, pag nagpe-present kayo, minsan kayo lang
ang nakakaalam at nakakaisip na mali kayo kasi kayo nga nakakaalam ng material nyo eh. Hindi po yan agad nila nakikita. Okay? So don't criticize yourself right away. So take note of that in your head. Aware kayo sa ginawa nyo and then do it better next time. Accept compliments. So how do you know if someone is confident? Tayo dito sa IMG, sasabihin lang, mayaman ka na kasi. Huwag niyo po i-deny, no? Oo, ang sagot natin doon, oo nga, salamat sa IMG. O kaya, oo, papunta na nga talaga doon. Nawa, tuloy-tuloy. Diba? So, always accept compliments. Huwag niyong sasabihin, hindi pa nga eh. Abay, negative na po yun, di ba? Paano na sila mag-join kapag sa atin ang galing na hindi pa nga, di ba? And then face fears and failures. So it's normal, may mga pagkakamali tayo. Pero sabihin nyo, lalo na pag trainee pa lang kayo, you can make all the mistakes. Kaya nga, make all the mistakes habang trainee kayo. Kasi pwede nyo pa ituro yung trainer nyo. Kasi, ay, trainee kasi ako, tanong natin sa trainer ko. O, di ba? So make all the mistakes so that one day you will become a good trainer. Kasi nadaanan mo lahat. If you will not face your fears and failures, wala ka rin po niyan. Next. So, do not compare yourself to others. So, iba-iba naman tayo. So, iba magaling na mag-present. O, di ba? Iba naman magaling lang mag-invite. So, iba-iba tayo ng galing. So, at least, no, pasalamatan mo yung sarili mo, i-congratulate mo, and make a new goal. Kung ngayong taon na to magaling ka mag-invite, that's confidence already because you're inviting people, you're sharing yung ginagawa natin sa IMG. Next month, siguro sabihin mo naman, okay, mag-field training na ako para one-on-one. Susunod, magsi-CMO na. So you have your goal. Do not compare yourself to others. Meron talaga mga taong matagal na pong may tinubuan ng confidence. Kaya pagsabak nila, it comes naturally. Pero yung iba, di ba, i-build nyo pa nga yan. So, self-care, syempre, nakakadagdag din ng confidence yung kapag feeling mo ang ganda mo, feeling mo ang healthy mo, fit ka, maganda yung pakiramdam mo, hindi ka nagkakasakit, di ba? And then yan, yung sinabi ko nga earlier, set goals and journal your achievements. That way, you will see na, oh, nag improve ka, di ba? Oh, so parang ganun lang. Okay, nagsimula ako sa IMG. I'm an associate. After few months, MD na ako. That's a goal, and if you journal that, you will feel better. Kasi doon mo nabibuild yung confidence mo sa sarili mo and sa ginagawa natin. Okay? So, yon. And now, yung building and growing naman. So, building confidence is mostly internal to you, di ba? Lahat yan halos galing sa'yo, may konting factors na tutulungan ka ng iba. Pero how do you build your team? May comments pa ba bago pala ako mag-move sa next? Meron bang question? Why I was invited, Ate Je? Ate Je, ko nung ka-team nyo. Pero, Ate Je, aminin mo. Sobrang tigas ng ulo. Ayaw talagang mag-attend. Di ba? Pagkatapos, pag nag-attend naman, ilang SMD ibibigay sa inyo. Di ba? So, papakita ko yung story. This is my story. Simple lang. 2 slides lang to. Pero tingnan nyo ha. I started, 2013. Naging MD ako dyan. Okay? My annual in 2013, 8 lang. 2014, isa. 2015, 4. Natulog kami sabay ni Ate Je. 16, 17, 18. Sabay rin gumising. 2019, 2. And this year, 55. So my team, Bro Harold, sorry, hindi ko nag-reply kung anong gagamitin kong logo eh. So we are now young retirees, blessed family, and Biko. So paano nangyari to? Okay. So, May 2013 is my birthday in IMG, no? That time, nag-produce ako ng 3 MD. So, ako rin mismo, na-promote akong MD, not on May, pero around June. Okay. That time, ang tawag pa sa amin, field trainers. Pero ang pangarap talaga ng lahat noon is maging senior marketing director. So, that always stayed in my heart na, kaya ako nag-IMG, yung why ko pala is, I want to be a trainer, yun lang. Kasi I believe talaga dun sa lahat ng tinuro eh. Okay? So, talagang sa akin right away, ang story is, na-meet ko sila Ma'am Feli tsaka Sir Bench. So, we stayed 3 nights in Tagaytay. And then that time, hindi ko naintindihan. Kasi best-selling authors bootcamp nila Brother Bo. So, nakasama ko na sila siya na sino.
that night. Kasama ko na lahat yung mga mentors at si Sir Jomar Hilario. We stayed 3 nights in Tagaytay that time, writing for the best-selling authors bootcamp. And then 1 month after that, isa ko na mismo nag-reach out kina Ma'am Fedi while in Abu Dhabi na yan, trinay nila ako online. And then after few months din, nakilala ko si Ate J. Ayan. Tapos pinakilala din sa akin yung BAP. Okay, the concept of BAP is that if you cannot handle your team na yan nga malayo, no? So kailangan ipabap. Okay. Okay. Yan. So, kailangan ipabap para maalagaan. Kasi syempre, yung office sa UAE, that time, doon kami nagte-training, no? So, yan si Ate J, ang umampon sa akin. So, kahit hindi pa ako nakabap sa kanya, tinutulungan na niya ako. So, yun yung culture kasi na tinuro ni Ate J sa akin. Sabi ko, itong babaeng to, tinutulungan ako, wala naman siya nabapala sa akin. At ako na mismo nag-volunteer na, sige, kung ano man yung BAP na yan, gawin na yung BAP kasi nga, it's unfair naman, 'di ba? Na tinutulungan niya ako tapos wala, ay oras din niya 'yun, 'di ba? And she's also working. So October 2013 nga nung na-promote ako. Ito naman tungkol sa work. So I have a story, guys, na in IMG, every time I do IMG, I get promoted at work. At work. Kaya para bang tuwing gusto ko siyang gawin, hindi ko siya magawa. So I got promoted I jumped 2 grades dahil ginagawa ko siya. October 2013, I got promoted into an officer position in the airline that I'm working for. So ang tinalon kong grade, 2 grade. And then I was about to come to Philippines that time na 2013. Yun na yung gusto ko na mag-resign. Pero dahil nakuha ko yung trabaho at nakuha ko po yun by doing IMG mission. Kaya yung confidence saka ito eh. Kasi by doing IMG mission, before that, ang dami ko nag-interview, hindi ko po talaga na ipapasa. But yung 'di ba yung months between those, wala akong ginagawa kundi mag-present. Pero wala man sale, no? Kasi hindi nga ako alam yung system eh, 'di ba? Hindi ko naintindihan yung system. Wala akong presenting, I'm training. Basta kung ano yung tinuturo. So I got promoted at work 2 grades up. So sabihin ko na that's siguro 50,000 pesos yung difference nung na-promote ako noon. And then October 2016 na naman, nung kailan ina-attempt ko na namang bumalik ng IMG, I got promoted again. Ang difference again ng salary is nasa 60,000 pesos naman. So, sabi ko, ba't ganun? Every time I want to do na talaga yung IMG, di ba? Parang hindi ko talaga siya magawa-gawa. Gusto ko na nga mag-train. Pag po sa akin, pag busy sa work, hindi ko talaga magawa ang IMG business. And then ito naman kami nila Ate J, magkakasama kami, nag-AFP exam pa ako, sila ni Sir Vince ano bang ginawa nila ni Sir Vince noon? Trainers Academy, November 2019. So naalala ko pa, nakaupo kami ni Ate J sa Jones sa Dubai. Tapos sabi niya, pa-picture tayo dun sa, kaya Sir Bart, ganyan. Ako naman po, bangenge talaga, galing sa, syempre, mga puyat, trabaho. Pa-picture ako kina Sir Bart, kina Sir Joel. Hindi ko alam kung sino sila, basta alam ko lang nagpa-picture kami. 'Di ba? Yung araw po na to ng AFP exam is November 8, no? Kaso so ginagawa ko si IMG, excited ako, gagawin ko siya. May bagong akong member si JM. Okay? Pero hindi ko po siya nagawa. Okay? Pero kasi na-promote na naman po ako sa work na manager na. So that's additional 100,000 na sa sahod ko. So pumapalo na ako ng kalahating milyong piso at this moment. So paano ko ipagpapalit yung kalahating milyon kay IMG, no? So sige, December 2019, lubog ako sa trabaho, pero ito si Ronnie Lee, nag-member kasi nga, syempre, ito yung mga taong binibuild mo ng early that year, late lang nag-member. So December 2019. Tandaan niyo po yung pangalan na. January 2021 pumasok. Si Ronnie, hindi nag-own, nag-join na. January 2020, nagkaroon ako ng income. Sabi ko, may income sa IMG. Ito, kumikita ka na ng 500,000 pesos, tuwan-tuwa ka pa sa income sa IMG, no? So, tuwan-tuwa ako yan, excited ako. And then, Feb 2020, ang kapatid ko rin, nag-spot cash. Wala akong kinita kasi binili niya sa sarili niya eh. Pero MD ako, so may override lang ako. And then around Feb 2020, ang kulit ni Ate J.
Pero dito pa lang, nangungulit na sila kasi active na kami nito eh. Active kami pero na-disturb na naman nga ako ng promotion ko sa work. And then, nag-promise ako kasi ang kulit niya. Talagang sabi ko nga si Ate Je, talagang busy ako eh. Imagine niyo kung manager ka ng airline na tapos nag-COVID na. So, sobrang busy ko talaga noon. So, sabi ko sa kanya, Ate, I made a promise ha, kay Ate Je. Promise te, sabi ko, sa June, gagawin ko na yun, resign na ako. So, sabi lang niya, totoo ba? Sabi ko, oo te, totoo, mag-resign ako. Kala niya yata nag-joke ako. Pero may plano na po talaga ako mag-for good. May plano ako mag-for good nung palang December 2018. Pero, paano ka mag-resign? So, pero dahil nga, I have other priorities. There are things more important than money, which is a lot of people here in IMG realizes, yung time with family. Lalo na kung nakapag-build ka na ng wealth. IMG helped me build my wealth. Kaya nga ako young retiree. Diba? Eh, ayan, may nagsusulat pala. Okay. So, yan. So, Depressed kaya susulat. Hinahanap ko para ako, alam akong convention. Kasi last day at work eh. So first time ko, virtual convention, attend ako. Pero hindi kompleto. Pero doon pa lang, napaproud na ako. Naparang, laki-laki na ng IMG. 2013 ako nag-start, ganito nakalaki. Pagbalik ko, dapat noon ko pa to ginawa. Kaso syempre, marami naman tayo ibang ginawa. No? So may iba tayong mga naging focus. So it was my last day at work that week. And then my first day in IMG again. No? So, August 2020. Pero kahit po ganyan, ha, pinilit ako Ate Che kasi may promo nito eh, di ba? Naalala niyo ba yung mga promo dyan? Hindi ko pa rin ginawa kasi nagpo-focus ako pa uwi. Sabi ko, ang gagawin ko, empake, etc. So, naiintindihan ko yung mga kaibigan ko na ini-invite ko, pero on the way back home din. Kasi alam niyo naman, maraming nag-uwian from airline. So, talaga naintindihan ko sila pag sinasabi nilang busy sila. Because I was there. I was there. Kaya sabi ko, baka may member po kayong katulad ko. Di ba? So, yung no nang no kay Ate Je, tapos later, tapos may promise hindi tutuparin. Pero si Lord talaga, iba plano. Oh. Ito, hindi ko to natuplinano. Nangyari lang. Okay? August 2020, sobrang tagal na po ng quarantine ko. Quarantine ako sa Manila ng 7 days. Tapos dito mismo sa Bataan, another 14 days. So inip na ako sa loob hanggang sa may isa akong member na nag-own lang. Okay? So dun, yun yung spark plug, yung yung may nag-own tapos sabi ko, teka lang, mag-join ka na rin, maganda yung benefits mag-join. So na-review ko yung benefits. Ngayon pala ako nagsisimula, 21 days. Okay, so in August 2020, what happened? Quarantine ka, di ba? Magto 21 days na. Pero po, yan yung time na nakapag-promote ako ng isang MD, nakukuha ko rin yung blue pin. Tapos, inisa-isa kong balikan sila Ronnie Lynn around August nga na, ang ganda ng IMG. So, para lang, sa sobrang ganda lang, ito benefits lang yung sinishare ko So, sobrang ganda ng membership, pinamemember ko talaga yung mga kaibigan ko. Kasi nga, I know they need that, especially in times of pandemic. And then, nung binalikan ko, si Ronnie Lynn nag-phone. By the way, si Ronnie Lynn, between this period and this period, kinukulit kong si Ronnie Lynn po yung SMD ng The Blessed Family. Si Ronnie Lynn, kinukulit kong mag-renew. Ayaw niya mag-renew kasi nga, nung December, tas tinatry nila ni Ate Je, tinataprot siya ni Ate Je, tinatry nila, hindi, na 1.5 na renewal, syempre broken-hearted siya, kaka-join mo, bayad ka 1.5. So, ayaw niyang mag-renew until dinala ko sila sa LC. Nagpapa-promo ako na pag nag-attend kayo ng LC, ito yung sobrang saya ko lang talaga to share IMG. Ang dami kong promo nun sa team ko. Tapusin niyo yung WCS, tapusin niyo yung workshop, tapusin mag-LC kayo kahit once lang. So, I just bring them at least once sa meeting. So, hindi ko alam kung paano ko gagawin kung UAE-based. Again, I understand them kasi nga 4 a.m. ang gising. So kaya talaga nung time na yon, dahil ako mismo hindi ko magawa nung nasa UAE ako, dinala ko silang nagpa-promo ko. Ayun, that time nagkaroon ako ng maraming nag-LC. So, pero hindi ko talaga pinapansin na mag-grow si Ronnie Lynn. Kasi ang nag-MD dito is si JM. Okay, nag-3-3 siya, pero actually siya ngayon yung inactive. Okay lang kasi busy sa work. I understand again,
Kasi ganun din po ako. Pero si Ronnie, sabi niya, tatakbo niya to 5-5 nito, walang promong 3-3. So Ronnie became MD in 18 days. 5-5 po yun ha. And then we submitted, babae po si Ronnie Lina. We submitted that, sabi ko, hindi tayo nagra-run ng 30 days, okay? Submit tayo lagi 5 days ahead as much as possible. So, yan yung dinuplicate niya sa team niya. So, kung ano talaga yung, tas itong batang to, tinatanong ko, anong ginagawa mo? Bakit ang galing mo? Sabi ko, ganyan, bakit 18? Wala, kung anong ginagawa mo, ginagawa ko. So, ganun po pala yun, no? Napakahalaga na yung ginagawa natin here in the business. No, yun kasi yung susundan nung team natin eh. 'Di ba? Sabi ko, bakit ang galing mo? Wala lang, ginagawa. Ano ba ginagawa mo? Yung ginagawa mo. Di ba? Siyempre, para sabi ko, ano bang ginagawa ko? So, napatanong ako kung anong ginagawa ko, bakit siya successful. Kasi hindi ko akalaing magagawa niya yung 5-5. Tapos that month, okay, so si Ronilyn, September 18, tapos na niya. Pero naghintay pa kami konti, 25 namin sinabit. Kabisado ko, no? Tapos na-meet namin along the way, yung kasama rin namin sa church, si Bro Harold. Member yung asawa niya nga. Tapos noon, natulog kami, hindi ko alam na nangyayari. Pagising po namin, 5-5 po siya in 5 days. Okay? 5-5 si Harold in 5 days. So, hindi ko na namamalayan ako nag-explode yung team ko. So, yung sinasabing, you're one recruit away to your explosion. Eh, pangarap ko po since 2013 ng SMD. Wala na eh. Ngayon lang naman nag-open to eh. Di ba? Since 2013, pangarap kong SMD. Ngayon, hindi ko siya ginagol. Ang ginagawa ko lang, activities. LC, bring the team, sariling mga speed filter ng workshops. Okay, nag-red pin ako, nag-promote ako ng isang MD. Kasi yung kay Bro Harold, na-approve lang ng October. So ito na yung time na nag-MD, October 1 si Dem. Tapos noon, nag-SMD ako ng October 26 and then green pin na ako kasi nagpe-personal din ako. Yun yung dinoduplicate nila na nagti-3-3 ako, 3-3 rin kayo, 3-3 rin kayo. So hindi ka titigil. Tapos, parang ito na, November. Pero, so SMD na, lumabas yung SMD ko agad. Okay? Tapos, dahil dyan, naipanganak na yung The Blessed Family kasi give up leg sila. So, nag-slow down yung team. Pero kahit slow yung team, we're starting slow and strong. Okay? Ito yung December 2020. So, parang ito na, broken hearted na ako, no? Hanggang sa recently December, may message ko na si Ma'am Feli. Sabi ko rin, Ma'am, quiet yung team, ganyan. Sabi ko, total nabanggit, no? Sabi niya, okay lang yan. Tuloy-tuloy lang. Kailangan lang mag-personal. Kasi, siya din, sabi nga niya, ako nga noon, after SMD, 4 na buwan butlog. 0. So sabi ko, I feel good about myself kasi hindi naman kami nazi-zero ng bishop ko. So nag-slow yung personal ko, pero ngayon, okay, hindi, at proud naman ako na yung talagang team namin, ito, yung The Blessed Family, na nag-file na rin, yung sinasabi ni Ate J, si Ronnie Lynn nag-file na. Yung broken-hearted ko rin nung December ayaw mag-renew, nag-start ng September no, or August. 'Di ba? SMD na in few months, tama? Okay? Tapos nanganak ng SMD rin sila Dem at sila Dem nanganak din yan ngayon ng SMD. So hinahabol natin. Apat na SMD kami kahit na 'di ba? Natulog kami. Ang tagal magising. Ang tagal magising. And now we're promoting countless MDs both in BF, sa BF may dalawa, the Blessed Family BF. Meron naman sa YR, ngayon we're expecting, meron ng 1 to 2 siguro, pero okay lang, di ba? Pero they are the strongest ones. Ibig sabihin, they're really doing the system. And they're not giving up. And we are here for a long run, no? So mag-SMD yan, gagawa din ng MDs. What are the realizations? No? So ito lang simple. So ito yung building story ko. Kasama yung binild ako at nakapag-build ako. Yung binild ako ni Auntie Jerdine at nakapag-build ako. So, ang masasabi ko lang, okay, use IMG either for your personal growth, di ba? Or
Yan na nga, to grow your team, to build other people. So build yourself and build other people. You can only build your other people kung tamay iduduplicate po nila. So napakahalaga nun. And for your information, the teamwork never stops. Teamwork never stops. Kahit po itong ito October, 'di ba? Dapat hindi na kami nag-uusap nila Len. Kasi give up leg naman, wala na akong mapapala, 'di ba, sa kanila, hindi po ganoon. So I promote teamwork. I said my goal is to create so many trainers para kung busy ako, iti-train nila yung team ko. Kaya ang team ko, super ang teamwork niyan. Ang TBF, pag YR lumapit, tutulungan yan. Ang DCO, pag YR lumapit, tutulungan yan. Ang YR, basta lahat sila nagtutulungan. So we create a lot of trainers. Kahit na mga give up leg pa yan. Tinuruan mo naman sila ng match up. At even beyond this, dahil nga anak ako ng BAP, even beyond that, alam niyo po ba, pag SMD ko, meron ako agad ngayon BAP, di ba? Kasi yung BAP nanganganak ng mga BAP, yung BAP nanganganak. But you have to understand the purpose of BAP. Okay? Ang BAP po, para yan to expand the business and to support other people. So, yun lang. Yun lang ang aking story. I hope nakatulong, no? Okay. So, yan daw po, no? Question. So, salamat naman daw, Miss Luz. So, yung may mga question po, mamaya na. I-summarize ko po yung mga napag-usapan po natin. Share lang po ako sandali ng screen. Okay, wait. Ayan daw po. Kita na po ba ang aking screen na presentation? Hindi pa daw. Okay, so si Miss Luz po, ito hindi ko napakita kanina. So sabi ko nga from the YR, we're so, young retiree, both of us were passionate. OFW po, siya umuwi na sa Pinas. So naniniwala kami kasi meron po kami sinasabi na kapag OFW, hindi ka lang habang buhay na OFW. From an OFW, dapat malipat mo yung sarili mo to become an overseas Filipino investors. So dito po, through the help of IMG, nagagawa po natin yan na nagiging kahit worker ka, at the same time, you become an investor. And later on, you can execute as well. Di mo napapansin. As you build your team, nagiging entrepreneur ka. Ako po, one thing that I would always be grateful din at babalikan ko pa rin yung kay IMG. I was able to start small businesses din po abroad. Pero yung lakas ng loob, yung paglalagay ng system, sabi ko nga, minsan po, hindi po ako yung sobrang artistic na tao, pero alam ko may system. Yun yung natutunan ko with IMG na kailangan lagi may system. So, and then we're driven, determined to become successful po. So, as I go on, sana po hindi nyo nakalimutan yung last week natin, kasi yun yung gagamitin mo so that your 2021 can become more stronger. Yung oras mo, so okay lang po, alam ko, masaya kayo, hindi gigising ng maaga. Kami gumigising ng 4:30 a.m. So walang 4:30 a.m. ng mga 4 days, di ba? Mamimiss natin yan. Pero po, it doesn't mean kailangan sobrang mag-slow down, no? The activities, monitoring, follow up, nandun pa rin. And lagi nyo pong tatanungin yung sarili nyo, ano na nga ba? Expert na ba nga ako? May 3Ps. Ang marketing po, may 4Ps, di ba? Tayo in IMG, may 3Ps tayo. Gaano ka ka-familiar sa portal, sa product, sa procedure. And of course, our 4S. Importante po ang system, schedule, strategy, and structure. So natapos na po natin the building confidence, building and growing. So mahalaga daw po yan. No? So in summary po sa sinabi niya, public speaking kasi here in IMG, you become an expert by doing. Hindi mo kailangan magbayad, sobrang mag-aral. All you have to do is to empower yourself. Alam niyo po, ano daw po ang pinagkaiba ng nagtitiwala sa naniniwala. Ang isang leader, alam ko you would agree with me na lagi tayo na naniniwala sa bawat member natin. Na we give them our belief, we give them the trust. Ganun din po in doing the IMG business. Kasi dun yun nabibuild yung self-confidence. Yan po ang start ng self-love, self-care. At dun ka nagiging empowered. Kapag empowered ka, you'll just be able to deliver the mission. Kahit sino pa yan, pwede mo siyang kausapin. So ako po, ang sikreto ko daw in building and growing, maikli lang po itong sasabihin ko daw sa inyo, meron akong 2 spark plug, diba? That's Kuya Vincent and Miss Faye. And I will be forever grateful din po sa kanila. Kasi sila po talaga yung time na medyo hindi ko alam kung gagawin ko or not. Sila yung nagbigay sa akin ng
kaya mo siyang gawin. Alam niyo siguro, one thing na na-realize ko, Joy, bakit ka nga ba rin nag-slow down? Feeling ko po kasi dati, I am just everything about numbers. Kapag wala ka ng numbers, parang it's nothing na. Kumbaga, parang pag wala kang ma-produce, wala kang number, hindi ka in, parang ganon. Eh ako po, sabi ko nga, driven and determined ako. So sabi ko, ang hirap naman, nasa saturate ko ba? So na-realize ko lang po yan today, na is it fear ba? Natakot ka ba? Or feeling mo, zero ka ba nung production mo, kaya ka nang hina? So feeling ko po, somehow medyo isa rin yun sa naka-apekto. And nung bumalik ako, nakita ko, hindi lang naman pala ako, ganun din yung ibang matatagal ko nang kakilala. So those things, it gives me a new feeling po, a new enthusiasm na sige nga, gawin ko siya uli. So dito daw po, no, we have to treat everybody the same. This is part of Kuya Vincent sa side po Miss Faye, na si Miss Faye, ang direct ko po sa kanya is si Sir Leo pa, which is the husband po ni Miss Agot. Actually, hindi pa nga sa isang SMD ko pa sila nawala na. At eto po yung sa part po ni Miss Luz. Meron pa rin po akong ibang direct dyan, pero eto na lang yung nagkasya sa screen ko daw, diba? So dun po ako in building and growing, when you motivate, you build them, never stop talaga. Kahit na ang dami nila. Kumbaga po, pag binigyan nila kayo ng excuse, busy pa ako, pasok sa isang tenga, labas sa kabila, then after some time, kakamustahin mo siya uli. So yan po yung masasabi kong sekreto in building and growing the team. But of course, eto mga nauna kong SMD yan, I will be forever grateful kasi eto na po mga kasama ko from 2010 pa. Sila po yan. And coming 2020, eto po yung team ni Miss Lou. Siya po si Miss Ronelyn, siya si Harold, and then si Miss Jo. So sila po yan. Galing po yan sa Give Up Leg, and then sunod-sunod siya. And then from Miss Faye, yung sinasabi ko sa inyo, ang direct niya talaga is, ang una pong direct sa akin is si Sir Leo nga, Miss Agot, and then nag-SMD si Miss Faye. And on progress naman po ang SMD ni Sir Leo. So nakakatuwa lang, di ba? Yung basta you just build and you grow your team. So ano daw po ang learnings or key takeaway natin for this one? Una daw po, the base is like a magic tree that keeps growing and giving you fruit forever. Totoo yan kung hindi ka mawawala kay IMG. So dito po, i-consider nyo yung base nyo po as like a tree na hindi ka mauubusan ng bunga basta ninonourish mo sila. At anong sekretong natutunan natin? Taproot, di ba po? Yan yung tinuro sa atin na magta-taproot lang po tayo. And it allows you to take off its branches to transplant new trees. So eto na po yung nangyayari na kapag nag-give up ka, meron kang gini-give up, let's say pag nag-SMD ka, feeling mo mapuputulan ka. Pero to be honest po, di ba sa halaman, mas lalo yung nag-grow kapag tinatapyasan mo siya, mas lalong kakapal yung branches niya. So every time daw po you take off a branch, pag napuputulan ka, nag-give up ka po ng tao, suddenly, may susunod dyan na magsasubstitute. So just like dito po sa structure, if si A is nawala, sasabihin mo, give up kasi siya. So, paano na yun? Nawala si Ronelyn kay Miss Luz, diba? Pero si B mag-move up, and then, yung susunod din naman po, magbibigay din naman sa kanya. So, it would be just like a cycle. Ganun po siya continuously. So, dito naman daw po, no, the question is, paano ba mag-build ng deep? Bakit kailangan natin mag-build tayo ng deep? Every 4. So, kailangan 4, diba? So, ibig po sabihin, let's say, eto yung na-recruit mo, kailangan daw si A, hindi siya recruit unless meron siyang another recruit sa ilalim niya. Bakit daw po mahalaga yon? Kasi po, may possibility si A mawala, may possibility si A mapagod, may possibility na si A maging ma-disaster siya na kapag nakakuha siya ng mga negativity, mawawala na siya in our business. So kung meron ka pa ring B, kahit mawawala po si A, meron kang B, pero hopefully hindi mawala si A, diba? So dito ang sinasabi po sa atin, you are not a recruit until meron ka ring recruit under mo. So dito naman po, bakit daw 4 deep? Bakit mahalaga yung 4 deep? You may get 1 builder. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, diba? Do you feel na builder ka na? Sa tingin mo ba, builder ka na? Meron po kasi yung
as if builder na ako. Meron naman talaga yung nandun yung kumpiyansa mo sa sarili mo kasi 'di ba with the team daw po, 'di ba? So with this one daw po si A, meron siyang B, si B meron pang si C, meron ding D and E. So kung titingnan nyo, malalim siya. So a recruit won't become a leg until it is 4 deep. So yun pala dapat ang i-goal natin na meron akong nare-recruit under sa ilalim pa hanggang maka-4 ka. 4 deep po ang tawag dyan. Bakit daw po? Doon yung masasabi na solid, stable, at secure ka dun sa team na binibuild mo. Kasi somehow, hindi ka pwedeng maging me, myself, and I. Kailangan magawa mo kaagad, matransition mo na meron kang maidala. Di ba po? Pag 3-3 nga, MD ka. So, dagdagan mo pa yan dapat. Pero dito po, kailangan yung ni-recruit mo, magre-recruit din sila. The main reason for doing that is retention. Tandaan nyo po, right now, pwedeng nag-join yan, pero pag hindi mo siya na fast start, hindi niya naintindihan ng system WCS, mawawala siya on the next month. Buti kung aabot pa siya next month, diba? So, kaya kailangan daw pong i-goal natin. Dapat pala ako, yung ni-recruit ko, makapag-recruit din siya under niya. Yung ni-recruit niya, meron din. Like this morning po, no, sa coaching namin, share ko lang sa inyo yung sinabi ni Miss Agot. Natutuwa siya, na-excite siya kasi yung recruit niya gumagalaw din, nagpo-produce. So yun ang impact sa kanya ng build deep. Kumbaga, namu-motivate ka, mismong team mo ang nagbibigay sa'yo din ng motivation without them knowing it. Alam niyo po, minsan, the mere fact na nandyan tayo, hindi natin napapansin, humuhugot din sa atin yung sponsor, yung leader natin ng lakas ng loob. Yan daw po siya. And then we also have to build wide. So, paano naman daw po kapag wide? You go wide, so dapat build deep. Kailangan build wide din. So, paano po ang build wide? You go wide to go deep. Paano naman daw po itong strategy na to? So, si A, nag-3-3 siya, marketing director. Meron siyang B, C, D, saka E. So, promoted na siya to become a marketing director din. Aabutin niya yan hanggang 30 December, isasubmit niya or mas maaga pa. So, eto daw po yung wide to deep. So, ngayon, lahat yon direct niya. Pero ang tanong lang, meron ba sa ilalim din ng bawat isa? Meron din ba silang recruit under them? Kasi sabi nga, you're not, unless you have another recruit under you, dun mo masasabi na you're a recruit. Hindi ka rin MD unless may MD ka rin na-promote na. So dito po, ito po yung straightforward lang kanina na si A, meron siyang B, si B merong C. Dito naman po, kung mapapansin nyo na, si A, na-recruit niya si B. Ngayon, si B, nag-wide na siya. Ibig sabihin, meron din siyang ni-recruit. Ni-recruit niya po si I, meron din siyang J, at saka si K. So, meron siyang tinitrade. Kung anong natututunan ni B from A, ibinababa niya dun sa mga member niya. So, kumbaga ngayon, si A, hindi lang po ang tinitrain si B, kinikilala niya rin sino si I, sino si J, sino si K. Tapos si B, meron pa siyang na-recruit din po si C. Coachable din si C. Hindi rin magpapatalo. So, meron din siyang G at saka D. And then, si C, nag-recruit pa siya ng D, meron siyang F. So, kung titignan nyo po, dito, between this middle at saka ito pong isa, anong mas gusto nyo dyan? Number 1, 2, or 3? Kung kayo daw po papipiliin ngayon at gagawin natin siya pareho, bakit hindi natin siya gawin pareho? Diba? Mas maganda po yun. So, kung kaya natin gawin ang 3, why not go for number 3? Diba? Ito po yan. So, tandaan nyo, ang strategy pala na dapat kong gawin, I have to build deep and I have to build wide. For you to really to become a builder, kailangan ginagawa natin siya. Okay, so dito daw po, no, naputo lang. Pero anong gusto kong sabihin dito? Dito po, ang pinakamataas ko talaga is 2011 na nag-100 siya. Alam niyo po ba ngayon na 2020 na hindi pa rin tapos ang 2020, dun ko na-reach from May, it was at 272 members na nag-join only in 2020. So sabi ko, wow, it took me 10 years. So wag niyo pong tolaran yon. I challenge you na to be committed in building. So ano daw po ba ang commitment to build? So dito daw po, you must wake up every day thinking about
how to grow your business. So dito talaga malikot yung isip mo na yung kayang posting ko, wag lang tayo yung basta pinost, yung iisipin mo rin, makakatulong kaya to sa team ko, i-share ko sa kanila or pwede rin nilang i-share yung post ko para noon meron din silang makuha po. Alam niyo po, ano lang, in the past few weeks, pansinin niyo po si Facebook, pwede na po dyan yung leads. So ibig sabihin, yung pinopost niyo po, kung binuboost niyo yan, pwede yung ma-convert into leads wherein nakakakuha kayo ng name, mobile, at saka email. Ilalagay niyo yun sa post. So, yung mga interested, mag-fill up sila ng form. So, i-explore niyo po yun. Pwede po natin siyang gawin. And dito din daw po, no, what is as well your commitment to build? Yung paggising mo, meron kang dahilan bakit ka gigising sa umaga. Nandyan yung naniniwala ka sa team mo, you have the belief, and you have the trust for them. Kung ikaw naman ay member, naniniwala ka rin at nagtitiwala ka sa leader mo. They might not be perfect, tao lang po kami, may shortcomings din kami, diba? Pero we learn from each other. Kasi ang ultimate goal po ng bawat isa sa atin, let's build a lot of builders. So kung anong ginagawa ni A, kayang-kayang gawin ni B. Kung nagawa ni Luz, mas kayang gawin ni Len, kayang gawin ni Miss Faye, kayang gawin po ni Miss Joy, ni Ma'am Ellen. So lahat po kayang-kaya, equal opportunity for all of us. Leaders who run a strong base shop. So yun daw po, no? Kailangan meron kang base mo, super base mo rin, di ba? So, kailangan daw po, inaano natin siya. The base is yung mga under mo. Pag na-promote na sila, papasok sila for you, for your super base. Your super base would be yung base shop mo plus your first generation mo po, di ba? And your super team naman. So, kailangan super team ka daw. So, mula dun sa 6th generation mo, your base up to the 6th, kasama sila sa super team mo. So, yun daw po yun, diba? So, dito, yun dapat yung commitment mo. Gigising ka with passion na gagawin mo kahit pa ulit-ulit natin ginagawa everyday. It's the same thing pero different results po. Huwag po tayong mapagod tumulong sa tao. Let's have the mentality of be humble, just help people, and do your hard work. Diba? Sabi nga, humility, hard work, and just help people. When you're humble, madali sa'yong tumulong sa ibang tao. At pag tumutulong ka sa ibang tao, that's your hard work daw po. So tandaan nyo daw po yan. You need to be humble, just do your hard work, and just help people. So yan daw po yung dapat natin tignan. And here daw po, what else our commitment to build? Kung ngayon, hindi ka pa marketing director, no associate left behind. Kailangan daw, no team left behind, diba? So, kailangan daw po, alam ko po, Christmas, preparation, busy tayo. Pero after nyan, pagpasok ng 26, 27, habulin po natin siya. Kung kaya rin naman nating i-follow up, alam nyo, ngayon magandang gawin yan. Kasi po, pwede nyo batiin na, Merry Christmas po, kamusta? And then, bigla mong isisingit, uy, may Christmas party rin tayo ha, sa 26, diba? So ngayon, na-follow up mo yung team mo, napapagalaw mo rin sila. So dapat daw po, the first month, we become a marketing director. Kung naging marketing director ka, your second month mo, senior marketing director ka na. So, dapat kung kaya mo nga mas mabilis pa, in 15 days, kung talaga pong committed lang. Alam niyo po, bakit sila mabilis? Kasi nga, walang full-time na, retired na si Miss Luz. Sila po yung team na kumbaga anytime nagsusum. O merong guest sa ganito, mag-zoom daw dito. Merong guest sa ganito, zoom daw dyan. So minsan ako po nagugulat. Lalo pa kung nasa office ako, di ba? May istorbo, may distraction. So this one daw po, just be focused. So second month mo, you become a senior marketing director. On your third month, tinatrabaho mo na yung executive marketing director, even your green jacket, pwede nang gawin. Or kung second month pa, this might not be kumbaga, ka lang to, recommendations, pero by all means, lagpasan nyo pa, mas bilisan nyo, welcome na welcome po. And on your 6th month, green jacket, baka kaya nga yan ng 3rd month, CEO, binibuild mo na a strong base mo. In 1 year, super base. Onwards, ginogrow mo na yung big hierarchy mo. So dito daw po, ilagay mo sa puso mo, ano ba yung target mo?
sundin mo yung system para mapabilis ka. Be aligned. Kumbaga po, ang sinasabi nga lagi, di ba, wag natin i-shield yung team, but rather dalhin mo sila sa mga meeting, pakilala mo sila sa ibang mga trainer para madali silang matutulungan din daw po. So dito po, reminders, extended pa rin po ito. Pwede pa po tayong humabol hanggang 31st of December. Ano na yung points mo ngayon bago ka mabisi sa Christmas preparations? Tignan mo muna ilan pa ba yung kulang, lahat ba nung napasok mo may access na sa portal, reflected na ba sila? Kung hindi ka pa MD, dapat by this time po, after Christmas, tapos na yan, submitted na yan, and the SMD daw po natin. Tapusin natin kung kaya before 30, 28, 27, mas maganda daw po. Dito in IMG, lagi ko pang sinasabi sa inyo, tinuturuan tayo na magkaroon ng goal. We set our goal. Meron tayong winning mindset. Gawin mo, do the best that you can. Then saka mo na isipin kung aabot ba ako or hindi. Ang mahalaga, ginawa mo yung best mo. And for that, mafe-feel mo yung accomplish ka, yung fulfillment mararamdaman mo sa sarili mo. So kayo daw po, what are the things na grateful ka in doing IMG business this 2020? Meron po ba? So yan daw ang homework ko sa inyo na pag-isipan po natin na bago tayo mag-set ng goal, wag mong hayaan na wala kang goal ng 2021. You finish strong for 2020 kasi you will start stronger for 2021. Yan daw po yun, no? So ako in closing po, no, ang gusto ko daw po sabihin sa inyo, 3 bagay. Ang grateful ako for 2020, it's the time. Time po ng quarantine, madami pong natutunan, madaming reflections, madaming nangyari sa bawat isa sa atin, madaming problema ang dumating. Pero in that time, I'm so grateful. Kasi dito daw po, busy ka ba? Or productive naman tayo for being busy? So kasi po minsan sinasabi natin, madaling sabihin na busy ka eh. Pero productive ba? Yung pinagkakabisihan mo. And the trust, sabi ko nga po sa inyo, nagtitiwala ka ba? Kasi when nagtitiwala ka, naniniwala ka sa isang tao. So minsan po nauuna, naniniwala and then you trust them. So tayo daw po as a leader, as a member, yan po yung values na dapat meron tayo, that we trust our leader, we trust our member, and of course, the team po natin. Together, everyone achieve more. So yan daw po, maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa lahat daw po ng members na nandito. Tatawagin